guys, kumusta kayo? Ako nga pala si JC Ligaspe at welcome na naman dito sa channel ko. So maraming nagtatanong about call center. Malamang call center yung topic natin dito sa channel ko, no? So guys, kung gusto niyo yung mga ganung video, mga call center videos, gusto niyo pumasok sa call center industry, nasa tamang channel na kayo. Yung mga videos ko dito, maaaring makatulong sa inyo para may pasa niyo yung interview at makuha niyo yung trabaho na gusto niyo, which is makapasok or maging isang call center agent. Kung gusto niyo mga ganung video, again, don't forget to like, comment, at syempre mag-subscribe na din kayo at i-hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload. And syempre, kung sa Facebook nyo naman ito napanood, don't forget to like this video, share this video to your friend na gusto din pumasok sa call center industry. And kapag may tanong kayo, don't forget to comment down below. And gagawan din natin ng video yan, no? So, bago tayo magsimula, guys, kinukulit talaga ako na itong katrabaho ko na to. Dati namin siyang ka-team, pero ngayon promoted na siya as associate coach, no? I mean, support na siya, no? So, siya na yung mga nag-handle ng pag may mga agent na may tanong, mga ganun. So, kabilang na siya doon. Promoted na. Congratulations nga pala, Masashi Katsumi or Maya, no? So, shout out sa'yo. Ito na po yung pa-shout out na promise ko sa'yo. Araw-araw niya akong kinukulit dito. So, si Maya nga po pala is napakagaling dating tawag dito. Laging merong incentives, nakukuha niya lahat ng incentive, kaya siguro napagod na si Icor kakabigay ng malaking pera sa kanya, kaya pre-nomote na lang, no? Anyway, shout out sa iyo, Maya. Sana masaya ka na, no? Anyway, salamat sa pag-support sa akin and salamat din sa lahat ng mga ka-classer ko na nagsusupport sa akin. Guys, eto nga pala yung mga tanong, no? So, nilista ko na lang kasi, guys, nobody has a photographic memory. So, kaya, intindihin nyo na lang, no? Ayan yung mga katanungan nyo, no? Hindi ko kayang kabisaduhin yan. So, eto, yung unang tanong dito. Sabi niya is, galing to kay Maricrisa Horda or Ahorda. Sorry ma'am kung hindi ko po na basa ng maayos yung pangalan nyo. Basta para sa tanong nyo, sabi niya, I'm planning po mag-apply sa BPO. Pag po ba hindi ako natanggap, pwede po ba ako mag-apply ulit? So, yun guys, no? So, based on experience, no? So, hindi ito gawa-gawa ko lang, no? So, based on experience, nag-apply ako before. I mean, on my first try sa online, no? Kasi tinatamad ako, especially COVID pa that time. So, nag-apply ako online and bumagsak ako. And guys, kinabukasan nag-try ulit ako. At natanggap ako, doon ako natanggap. So, pwede mag-try guys. So, not all company na pwede kang pag bumagsak ka ngayon, try ka ulit bukas. Hindi ganun guys, no? So, most of the company na tawag dito, for example, nag-apply ka, bumagsak ka, pwede ka ulit bukas mag-apply, no? Some companies requires you to have at least 3 to 6 months before kayo mag-reapply, or sometimes a month lang, it depends sa company, pero pwede po kayo mag-reapply, but again, just to set an expectation, hindi po siya kinabukasan agad, no? Maaaring mag-wait kayo ng buwan, no? So I would suggest if you want to apply, say for example, you fail today and you want to apply again tomorrow, so pwede kayo mag-apply sa ibang company. Kasi guys, sa BPO industry or sa call center industry, hindi lang naman iisa yung mga company. Maraming company na pwede nyong pag-applyan or pwede kayong mag-apply, no? So, try and try, no? Kahit bumagsak kayo sa isa, apply ulit sa iba. So, ganun lang yun, guys, no? Until makapasa kayo. So, yes po, pwede kayong mag-reapply, but depends on the company kung gaano katagal kayo pwede mag-reapply, no? But do it in the other company. Definitely, you can apply tomorrow. So, kung bumagsak kayo ngayon, no? Next natin is galing kay Thomas Mark. Sabi niya, pag bumagsak ba sa assessment, di na matatanggap for training kasi napasa ko naman ang initial interview. So guys, kapag nag-apply na kayo sa isang company, meron yung initial, screening, initial, and final interview. After the final interview, doon na yung assessment. Sometimes they mix it up, no, but depends on the company na lang, but nandun lahat yon, initial and final, screening, initial and final interview. So say for example na ipasa nyo yung hanggang final interview kayo, and then bumagsak kayo sa assessment. Based on my experience guys sa BXI, no, pinag-assessment nila ako is yung Berlitz, no. So mga bumagsak ako doon mga 2 beses. So they let me try again na ipasa yon. So on my third try, gladly na ipasa ko naman, no. But some company, kapag bumagsak ka sa assessment, hindi na po talaga kayo makakapagtuloy. Some company naman na kapag napasa nyo yung screening, initial and final interview, they let you in sa training,
pero kailangan nyo pa rin yung ipasa. So, say for example, may limit ng try, depends na lang sa company kung ilang try yung ibibigay nila sa inyo, no? So, I don't know sa VXI kung ilan, but they give me at least third try, no? So, pagtapos nun, kapag siguro nagsawa na yung company, kakabigay ng chance sa inyo, so, pwede na kayong maligwak nun, bagsak na talaga. Or kahit nasa training na kayo, no, kapag hindi nyo na ipasa yung Berlitz or yung assessment na hindi nyo na ipasa during interview, pwede kayong matanggal pa rin, no, sa training. So, kaya make sure na prepare before you apply. So, sa tanong ni Sir na kung hindi makaka-proceed sa training, depende pa rin po yan sa patakaran ng company. Kasi hindi naman po pare-pareho yung patakaran ng mga company, no? So, may iba na pag napasa mo yung screening, initial, final interview, they late you into the training. May iba naman na hindi na talaga. May iba naman na bibigyan ka ng try kapag naipasa mo na sa kapag lang makakapag-training. It depends sa company pa rin po. Hindi ko po masasabi na tawag dito, hindi ka na makakapag-training or makakapag-training ka. Again, yung sagot ko dyan is depende sa company. But may mga scenarios akong binigay, so yun yung maaaring ma-encounter mo, no? Sana po makatulong yung sagot ko sa inyo, Sir Thomas. And next natin, sabi ni Oliver Dicena, Kuya, ang yummy mo po. Grabe naman kayo, no? Hindi ko alam kung masasagot ko yan, no? But hindi naman ako masarap magluto, no? So, ako, para sa akin, masarap yung niluluto ko. Ewan ko para sa iba. Anyway, if you are pertaining to me na yummy ako as a person, so hindi ka naman siguro aswang, no? So, hindi mo naman ako kakainin. They joke lang. Salamat pa rin sa pag-comment, sir. So, just a little bit commercial. Anyway, next natin is sabi niya, galing kay Sanshi. Sabi niya, tanong ko lang po, paano kung mahina ka talaga sa typing? Sana po ma-replyan. Guys, sa typing, hindi nyo naman need na sobrang bilis, no? So, say for example, you can type in a minute, you can type like 20 to 30 words, ganon. So, okay na yun. As long as yung accuracy nyo po is okay. Accuracy means yung spelling nyo, spacing nyo, marunong kayo sa tawag dito, yung mga words kasi sa call center guys, hindi naman talaga pabilisan ng pag-type, no? But as much as possible, try to do it faster, no? So during assessment, no need for you to be, na mas mabilis na talaga kayo mag-type kasi hindi naman yun yung basehan hindi naman pabilisan. Accuracy and syempre yung tawag niyo pala yung words dapat tama pa rin, no? So, yun lang yung ina-assess doon. So, later on, you can do that. Araw-araw kayo nagtatrabaho, sigurado naman bibilis kayo kasi araw-araw nyo hawak yung keyboard and araw-araw nyo kaharap yung monitor. So, hindi po problema yung hindi sobrang bilis mag-type, no? Or mahina ka sa typing. Make sure lang na kaya mong correct yung mga spelling ng wordings mo, no? So, don't rush kasi kapag mabilis ka nga mag-type, mali-mali naman yung mga words mo, wala pa rin yun, no? So, make sure yung importante pa rin is yung accuracy. No? So, next natin is kay Phoneamation TV. Phoneamation TV. Hindi ko alam kung paano ba ito i-pronounce. Pero, so, sana mapatawad niyo po ako. Hindi ko masyado may pronounce yung pangalan. But, sabi niya, magkano po bayad sa atin sa training? So, guys, after nyo say, for example, naipasa nyo na yung screening, initial, final interview, and whatever assessment na kinakandak ng company. So, yung bayad po sa training, meron po kayong JO dyan bago kayo mag-proceed. JO means job offer. No, so job offer, diyan na i-discuss sa inyo kung ano yung mga tawag dito, mga job description nyo, magkano yung sasahurin nyo, and ano yung mga benefits na ma-receive nyo. So kung ano man ang diniscuss sa JO nyo, say for example, binigyan kayo ng 25k package, yun na po yung matatanggap nyo during training nyo. Bayad na po kayo. So yun na po yung matatanggap nyo, mga HMO nyo, whatever benefits that you discuss sa job offer, yun na po ang matatanggap nyo during training. Hindi po specific, ganito muna sa training and then kapag na-endorse ka na, ganito na yung sahod mo tataas. Hindi po ganon. Kung ano po yung diniscuss sa inyo during JO, again, yun na po yung matatanggap nyo. So, hindi ko po mabibigyan ng exact amount kung magkano, but it depends kung ano or magkano yung i-discuss sa inyo during job offer sa company pinag-applyan nyo. So, yun lang po. Sana po makatulong. Yung ibang comment po, antay-antay lang po tayo, no? Medyo mahina yung kalaban. I mean, medyo maraming kalaban, mahina yung lumalaban. Anyway, for sure, gagawan ko po yan ng tanong. I mean, ng sagot, yung mga tanong nyo dyan sa comment section. So, yun lang po sa mga nagtanong. Maraming salamat po sa inyong lahat. And sa mga nagsasubscribe, 500 na po tayo. Close to 1,000 na. Maraming salamat. And, syempre guys, kung bago ka lang dito sa channel ko, wag mo na rin kakalimutang mag-like, comment, at syempre mag-subscribe ka na rin at i-hit mo na rin yung notification bell
para lagi kang updated kapag may mga bago akong uploads. At syempre kapag sa Facebook mo naman ito napanood, don't forget to like this video, share this video to your friends, and also mag-comment ka na rin kung may tanong ka para magawa na natin ng video yan. So yun lang, again, this is JC Legaspi. Salamat sa panonood ng mga video natin. Adios, amigo. Bye-bye. See you next video.